aming pananaliksik si Lola, taga Cebu. Kaya lumipad ang aming team sa Queen City of the South para makilala siya. Expect na magiging 3 million views na yung video na magsumba kahit ilang taon na po kayo. Yung fitness po, importante po sa atin yan. Lalong-lalo na pag yung edad natin tumataas. Sana pagdating ng age namin ganyan pa rin kagaling magsayaw. Bagets pa lang daw si Lola Angelisa, hindi na raw mapakali ang kanyang mga paa kung hindi siya nakakasayaw sa bawat araw. May dance troupe pa nga raw sila noong 1960s, kung saan bukod sa paghataw, may kasama pa raw komedya ang kanilang bawat performance. Parang komedyante kaming mga maliit pa, susuot na like the ears of cat. Isusuot namin dyan, paana-ana. Yun nga lang, matapos ang isang dekada nilang pagtatanghal, nagkawatak-watak ang kanilang samahan. Namatay ang iba, malayo sila ng puyo. Ako din, dito na ko. Namimiss, pero patay na. Doon na lang ko sa libingan. Mag-pray nila. Magmula raw noon, isinantabi na ni Lola Angelisa ang pangarap niyang maging dancer. Kinalaunan, bumuo siya ng sariling pamilya. Nagkaroon sila ng kanyang mister ng 3 anak. Good vibes lang palagi, laging nakasmile, tas mabait, tsaka mapagbigay. Parang walang problema. Pero matapos ang 13 taon na buhay may asawa, nabiyuda si Lola matapos mamatay sa komplikasyon sa diabetes ang kanyang mister. Kaya mag-isa niyang itinaguyod ang kanilang mga anak. Namimiss ko lang siya. Kasi po, hindi man araw-araw ako dumalaw niya. Kasi busy ako eh. May tinda pa ko, busy. May sumba pa. So, ngayon lang. Sa kanyang pagtanda, nung nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya ang kanyang mga anak, si Lola, kung hindi sa bahay ng kanyang anak na lalaki natutulog, sa bangketa. Malamig, ginaw, maraming lamok. Umiikot-ikot. Sinusundo naman namin siya kapag doon umuulan. Kaso mapilit siya eh. Gusto niya talaga doon dahil mabenta kapag gabi. May mga taxi driver pumaparada, nagkakape, bumibili ng sigarilyo sa kanya. Tuwing umaga kasi, nagtitinda siya ng sigarilyo. Tumatanggap din ng labada. Matinda ko, kape, kinde, sigarilyo. Maghanap buhay ako kasi sometimes humingi sila ng pera sa akin. Wala akong ikabigay kung hindi ko maghanap buhay. Ganun lang. Mahirap ang aking bunso. Wala ng trabaho. Binigyan ko siya ng pera para makakain. Samantala, kung pagbabasihan ang kanyang paghataw, sinong mag-aakalang meron pala siyang iniindang sakit, may katarata at high blood. Tingnan na. Pero sabi sa doktor, huwag na. Matanda ka na. Huwag nang pa-operahan. Kay babalik, friend. Kaya para maging malusog, naisipan ni Lola na sumali sa Zumba. At ang good news, ang Zumba ni Lola, libre! Para mas ganahan si Lola Angelisa sa pagzuzumba, binilhan namin siya ng kanyang pang-Zumba attire. Sinamahan din namin siyang mag-grocery para hindi na niya problemahin pa ang puhunan sa kanilang tindahan. Masaya. Papasalamat na binigyan mo ako ng kabuhayan namin.